Kailan ba matatapos ang mundo? Kailan babalik si Jesus sa atin? Natanong mo na ba sa sarili yon? Alam mo, marami akong taong na-meet na iba-iba ang kanilang pananaw at pag-iisip tungkol sa end times. Papaliwanag ko sa iyo, apat na klaseng tao ang kanilang, iba't iba yung kanilang pananaw. Pag-usapan natin ngayon. Yung una, yung tawag kong obsessed. Obsessed sa dates at details. Kumbaga, hinuhulaan nila. Kailan kaya darating si Jesus? 2020, 2025 ba? 2030 ba? 2050 ba? Kasi nakalagay sa Bible verse na to, ito yung nangyayari sa Europe ngayon. Ito yung nangyayari sa Russia ngayon. Ito yung nangyayari sa United States ngayon. Ito yung nangyayari sa United Nations ngayon. Tingnan mo, yung gera na yan, nandyan sa Bible yan. So ang ginagawa nila, kukuha sila ng Bible verse, tapos tinutugma nila sa current events, yung binabasa mo sa news. Alam mo, kung gusto mong gawin yan, pwede rin naman, di ba? We live in a free country. It's up to you if you wanna do that. Pero ako, palagay ko lang, personal opinion ko yan. Parang gusto kong gamitin yung oras ko tsaka yung energy ko para sa ibang bagay na feeling ko mas importante kay Lord. Kasi ang pangalawang approach naman, yung kabaliktaran, yung oblivious ka. Yung una, obsessed. Yung una, oblivious. Yung mga hindi mo iniisip. Wala kang self-awareness na may tuldok yung buhay. Yung parang gigising ka sa umaga, gagawa ka ng, in the usual things. You go through the motions of life. Papasok ka, tatrabaho ka, uuwi ka, manunod ka ng Netflix. Yung ganun, araw-araw. Hindi mo iniisip na, may hihinto rin to. Walang ganon yung parang, tatanda ako mga 70 years old, 80 years old, even 90 ba nga siguro. Yung ganon yung iniisip mo, hindi mo alam na, teka muna, baka may tuldok to, may period. No? And that's my point. We cannot do that. We cannot live that way. Na parang we live without intention. May pangatlo, mas malapit to sa feeling ko, mas okay. Yung observant. So yung una, yung obsessed. Pangalawa, yung oblivious. No? Yung pangatlo, yung pinagmamasdan mo yung buhay na bakit yung mga anak ko, ang bilis lumaki. Dati baby pa lang, naging toddler, no? Patakbo-takbo lang sa bahay, biglang, magtatrabaho na. Mag-iisip kayo na, ang bilis ng buhay. Di ba? Tapos titingnan mo yung katawan mo, dati malakas ka, ngayon parang malakas pa rin, pero hindi kasing lakas. Tapos tingnan mo, ang daming wrinkles. Pag tinitingnan mo sa salamin, di ba? So anong nangyayari? Nagkakaroon kayo ng self-awareness na maikli yung buhay. I need to live intentionally. Hindi pwedeng, gising sa umaga, tapos trabaho, tapos hindi. Yung talagang, tama ba yung ginagawa ko? Ano ba yung layunin ng buhay ko? What's my purpose in life? Yan. Mag-isip ka ng malalim. Importante yan. Be observant with what's happening. Kasi hindi mo alam. Bukas, pwedeng kunin ka ni Lord. Yung end of the world mo, baka yung kamatayan mo, di ba? As your world ends when you die. So, you live more intentionally. Mas maganda yun. Which brings me to number 4. Alam mo, obsessed yung una, oblivious yung pangalawa, observant yung pangatlo. Baka dapat yung number 4, tayo yun. Obedient. To understand na, bakit ba ginawa ni Lord? Ba't kami buhay? Meron siyang pinapagawa sa'yo. May purpose ka. May mission ka sa buhay. At importanteng ibigay mo yung buhay mo sa Kanya. Ang ebanghelyo natin ngayon, sinabi ni Jesus, very, very powerful. Sinabi niya yung templo na ang ganda-ganda ngayon. Ay nako, darating ang araw, mawawala yan. Ganun rin, pwede natin sabihin sa mundo natin ngayon. Pupunta ka sa syudad. Ang ganda ng mga building, ang tataas, grabe. Mawawala lahat yan. Yung mga gobyerno, yung mga makapangyarihan na tao, mawawala rin lahat yan. At the end of the day, anong matitira?
ang pag-ibig ng Panginoon para sa iyo. Panghawakan mo yon. Yan ang, pag tinanong mo sarili mo, sino ka? Mahal ako ng Diyos. Amen? Pwedeng mawala lahat ng bagay. Follow the Lord every day. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Panginoon, binibigay ko ang aking buhay sa iyo. Hinihiling ko, Lord, na sana sumunod ako sa iyo araw-araw sa maikli kong buhay na to. Let me love you and let me follow you all the days of my life. In Jesus' name, amen and amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Gusto mo ba makatanggap ng full tank Saturday and Sunday para makumpleto yung buong linggo mo with inspiration? Become a full tank supporter. Kung Facebook ang gamit mo, click the link that says support now sa ilalim ng video. Kung YouTube naman ang gamit mo, click the button join pag computer ang gamit mo. And you will receive full tank Saturday and Sunday. Maraming salamat. God bless you. I will see you tomorrow.